kasamaan at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Kapitan, bakit hindi ba tuliran ang ating barko? Sasadsad tayo sa bukiring iyan, Doña Victorina. Ang Lunas ay napakadali, pumukay ng kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa panukalang ito'y malaking pera ng tutugol, gismo at masisira ang mga kababayan. Nag-alsa na pa kahit minsan ang bayang Ehipto. Pero hindi naman kayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang lupaing ito ay maraming beses nang nahimagsik dahil sa samalitang magawa. Inigiya ko hindi naisa sa katuparan ng Akademya ng Wikang Kastila. Maisa sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lamang namin ang pahintulot. Niregaluhan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa aming makikipagkita sa General. Sasalungatin diyan ni Padre Sibila. Mayroon na po, aambag ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo, Ang mayabang si Makarai ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay. kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan. Ngayon hindi na mapag-aaralan ang Latin. Ay pag-aaralan naman ang Wikang Kastila. Diyan makilala na tayo'y lumalakad ng paurong. Iyong mga tao sa una, Basilio, kapag namumungkahi ka ng isang bagay, iniisip ka agad ay balakid sa halip ng kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat na parang bola na bilyar, makinis at mabilog. Napakagandang alamat. Isulat ko, naka-sentimental. Kung gayon, ay asan ang kanyang bangkay? Saan ka nagtatago? Hindi mo ba nakita ang pinakamainam na tanawin sa paglalakbay? Alam niyo ba ang Pasig ay may ilang alamat? Ang tungkol sa kwento ni Doña Jeronima. Hindi mo maaasahang ang filibustero ay magkaroon ng marangal na libig. Magtimpi! Mas magugugol ka sa mga isang taong paghihintay sa usapan kaysa magbayad ka sa 10 taon sa mga paring dayuhan. Isipin naman lamang ang nahulog sa ilog at kinain ng mga buhaya. Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Huli, pwede ka na magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Kung ganon, ibalik mo na naman yung pera na pinagulak ko sa'yo. Sige po, pupunta po ako ulit dito bukas. Huli anak, magdasal ka sa Kastila. Iyan ang susi sa lahat. Opo, Hermana. Kabisang Talis, mayroon kang 3 araw para lisanin ang iyong bahay. 3 araw? Ang paghihirap ng inyong pamilya ay dahil sa hindi tama pagdadasal. Dapat magdasal ka ng maayos. Magbabayad kayong lahat! Ang iyong anak ay may layunin, tandang selo, isang dakilang layunin na nagbabago sa karapatan ng ating bayan. Isang layon ang katarungan. Galang-galang na Kapitan General, nais kong iparating ang isang mahalagang mungkahi, ang paaralan para sa wikang Kastila, na hinihiling ng mga estudyante. Mga Indio ay mag-aaral ng Kastila. Aba, isang biro yan. Kahit tuuran mo sila, wala rin silang maunawaan. Pero dapat nating isipin, mga Ginoo, na ito ay nakakabuti rin sa atin kung hayaan natin silang magkaroon ng ilusyon ng edukasyon, mas lalo silang magiging masunurin. Simon, sa palagay mo ba, dapat ko silang payagan sa kanilang mga kahiligan? Hindi ito panganib. Ito ay pagsisiguro na ang kapangyarihan mo hindi magagalaw. Huwag ka mapaglinlang, Kapitan. Ang edukasyon na hindi nagdadala ng kapayapaan, ito'y nag-aalab ng damdamin. Hayaan mo silang mismo ay maghimagsik at saka mo sila durugin. Oo nga, kaya dapat hindi natin ito pahintulutan. Ang payo mo'y tila puno ng panganib, kaibigan. Ginoong Pasta, ako po ay naparito upang hingin ang iyong tulong uhol sa aming panawala tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Isaganin, bata ka pa at puno ng sigla, ngunit
Alam mo bang hinahangad niyong akademya sa isang napakasilan na usapan? Alam ko po, Ginoo, ngunit hindi ba't nararapat lamang na ang mga Pilipino ay magkaroon ng sariling akademya upang mapaganap ang mas mataas na antas ng edukasyon? Bata ka pa nga, sa ating bayan, hindi dapat ang katuniran lamang. Kailangan ng maingat na pagkilos ang pagsusulat sa mga kapangyarihan na hindi laging nagbubunga ng maganda. Iyan ang pinakabigat sa aking loob. Ngunit ano ang magawa ko? Isang utos lamang ng kura, maaari na akong alisin sa paaralan. Paano ko may tuturo ang katinuhan kung bawal ang ako magsalita ng maayos? Guro, ito ay mula sa kapitan ng bayan. May utos po ang kura na ihinto ang ating asignatura. Wala ngang pag-asa, Blasido, pati ang kaunting kalayaang natitira sa ating pag-aaral ay nais pang kitilin. Ang dami tao rito, halos lahat ng pera yata ay nandito para manood at mamili. Siyempre naman, dito sa perya, maraming aliwan, lalo na ang palabas ni Mr. Gates. Palabas? Ano naman yun? Isang mahiwagang pagtatanghal. May kakaibang mahikaraw siyang ipinapakita. Halika, tingnan natin. Ako si Imotis, isang Ehipsiyong biktima ng panliling lang at kasamaan. Mga Ginoo at Giliw na manonood, ipakilala ko sa inyo ang mahiwagang ulong nagsasalita, si Imotis. Hindi kaya totoo ang kwento ni Imotis? Parang may matinding mensahe sa ito laban sa mga mapangaboso o makapangyarihan. E ano naman kung nandito si Simon? Isa lang siyang negosyante. O baka naman may lihim siyang binabalak. Alam nyo, may pakiramdam ko hindi lang ito simpleng periyak. Maraming nangyari sa paligid na parang naibig ipahiwatig. Bakit ganito? Bakit sila wala ng pag-asa ang edukasyon sa ating bayan? Anak. Lucido, bakit ganyan ang itsura mo? Tila may dinadala kang napakabigat. Dito sa malalim ng gabing ito, sa ilalim ng punong ito, ako'y muling bumabalik. Katawan ni Elias na kailangan nating ilibing ng maayos. Sino ka at anong ginagawa mo sa oras na ito? Galang-galang na Kapitan General, nais kong iparating ang isang mahalagang mungkahi, ang paaralan para sa wikang Kastila, na hinihiling ng mga estudyante. Mga Indio ay mag-aaral ng Kastila. Aba, isang biro yan. Kahit tuuran mo sila, wala rin silang maunawaan. Pero dapat nating isipin, mga Ginoo, na ito ay nakakabuti rin sa atin kung hayaan natin silang magkaroon ng ilusyon ng edukasyon, mas lalo silang magiging masunurin. Isang mitsa na naghihintay na lamang sa apoy upang sumabog. Kailangan madiliin ang revolusyon. Simon, nawalan ako ng lupa. Anak, huwag ka munang magpadalos-dalos. Ang duwas, bubunga muna ng pamalakasan. Ama, nawala na tiraan sa atin. Ang lupain ko ay pamilya ko. Lahat ay nawala. Hindi ako matatakot na lumaban. Kung gayon, halika, ituturo ko sa iyo ang landas patungo sa revolusyon. Paulita, aking mahal, napakaganda mong tunay. Ngayong gabi, ano mang balita sa iyo? Sa gani, mahal kita. Ngunit hindi mo ba nakikita ang aking hinahanap? Siyempre, nakikita ko. Magkasama tayo, magiging masaya tayo sa isang bayan, malaya sa Paragal. Ngunit paano? Paano mamakamit ng mga pangarap ko yan kung hindi makakutay ang pagtanggol sa mga taong alasuri? Hindi ko kailangan ipagtanggol ang aking sarili sa kanila. Ang mahalaga ay ikaw at ako ay ang ating pagmamahalan. Hindi sapat ang magmamahal sa dalawa. Ang isang babae, kailangan makaroon ng magandang pangarap. Huli, nabalitaan ko si Castillo ay tatapon at salad, papatayin sa daan. Ano ba ang magagawa natin? Ganyan ang buhay.